Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Mga nakalap na impormasyon, balita sa taong bayan, pagsiyasat sa mga kwentong may pinanggagalingan, paghimay ng mga isyu at detalye na bumubuo ng pampublikong usapin, eksaktong impormasyon, detalyadong balita, komprehensibong diskursyon ng mga isyu at mga matalinong paghimay sa mga usapin. Ito ang Aligwas Pangasinan Ilocano. Balita, talakayan at serbisyo publiko sa radyo. Aligwas Pangasinan Ilocano. Samahan ang maestro ng balita at impormasyon na si Jonathan Ortega. Aligwas Pangasinan Ilocano. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Aligwas Pangasinan Ilocano. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang maghahatid po sa inyo ng mga importanteng impormasyon at mga maiinit na balita at issue. Nandito nyo po maririnig sa programang API. Aligwas Pangasinan Ilocano Reload. At syempre, makakasama niyo po ako mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ako po ang inyong public servant sa radio, Jonathan Rosario Ortega. At kasama rin natin ngayong araw ang aking co-pilot na nandyan sa ating technical control. Walang iba kundi ang ating sound engineer na si Dennis Palaganas. Nag-iisa na siya ngayon. Good afternoon. Maligwas ang araw at sigayin namin. Masantos ang araw mga kapaborito. Ngayon po ay araw ng Lunes, buwan ng Hunyo. Ikalawang araw ng Hunyo na. Ang bilis ng panahon, ano? At syempre, nalalapit na ang pasukan. Dahil June 16 po ang itinakda na petsa ng pagbabalik eskwela ng mga estudyante sa pampublikong mga paaralan sa buong bansa. Ayon po sa DepEd. Ngayon, discretion naman po ng mga private schools, bagamat ang alam ko may mga pribadong eskwelahan na rin po ang sumasang-ayon na magbukas na rin ang kanilang eskwelahan sa June 16. No, maganda naman yung petsa na yan, June 16 mga kapaborito. No? Lunes na Lunes. Pero mukhang sasalubong sa maraming estudyante sa kanilang balik eskwela itong onset naman ng wet season. Officially po dinedeklara na po ng Pag-asa ang onset of the rainy season. Yan. At syempre meron naman pong basehan dahil last week naman ay dineklara yung pag-uumpisa ng habagat season, no? So magkaibang entity po yung habagat at yung wet season, okay? At syempre may mga parameters na pinag-aaralan, tinitignan ang weather forecasting station ng Pag-asa
bago man ideklara yung onset ng wet season o yung rainy season. And officially, no, tapos na rin ang dry season o yung summer season na mas alam natin. At syempre yung mga hahabol pa na mag-beach, no? Dahil ang haba-haba na ng usapan nila sa GC. Hindi pa rin sila natutuloy. Hindi pa natutuloy yung outing nilang magbabarkada, mga kapaborito. Parang yung outing dyan sa San Fabian, yung mga Dabarkads natin, Bumi, Cha, Tessa, Dave, ano na nangyari? Hindi pa tayo nakapunta sa diyan sa may San Fabian, no? Dahil mayroong mga bagong tuklas, no, na mga coffee shops. Ito pong si 4th District outgoing Congressman, no, Christopher Tof de Venecia. Nakita naman ninyo talagang buhay na buhay ang ika-4 na distrito ng Pangasinan dahil po sa tuloy-tuloy, no, at napakasipag na pagpo-promote nitong si outgoing 4th District Representative Christopher Tof de Venecia, no? At napakaganda nun, beneficiary syempre yung mga startup businesses, yung mga maliliit na negosyo na sa tingin po nila ay malaking push, no? Malaking push itong ginagawa ni Kong Tof de Venecia. At ngayon ay graduating syempre, no, si Kong Tof de Venecia, at malaking ambag ang kanyang iniwan, sa marami pong micro, small and medium enterprises dito po sa 4th District ng Pangasinan. Syempre, yan naman ang sabi ni Congresswoman-elect Manay Gina de Venecia, no, na tuloy-tuloy naman yung kanyang gagawin, no, na pagbibigay ng pansin sa lahat po, no, ng sektor dito sa 4th District, lalo na yung pong mga naumpisahan sa creative industry, no, at yung pagpo-promote yung Explore PD4 ni outgoing Kong Tof de Venecia. Tuloy-tuloy po yan nilang gagawin dahil naiintindihan po ni Manay Gina yung pong pangangailangan, at syempre yung mga ideas ng mga younger generation, importante po yan para magtuloy-tuloy ang pag-usbong, ang development ng mga iba't ibang sektor. At ganoon din sa iba't ibang mga distrito dito sa Pangasinan. No, napakaganda yung ganoong pinopromote po natin bukod sa mga values, no, ng ating mga bayan-bayan. Maganda tulungan natin talaga yung pag-push, no, doon sa mga micro, small and medium enterprises sa inyong mga distrito. Diba? At doon sa mga hahabol, balik tayo doon sa paghabol sa tag-init. Wala nang tag-init, pero pwede pa rin naman kayong humabol. Lalo na doon sa mga yung sa mga conscious na umitim, no? Kasi may mga ganon, gusto namang mag-enjoy sa beach, gusto rin mag-travel, pero ayaw nilang umitim. Siguro mahal ang glutathione. Parang si Det, naglugluta yan. Diba? Ano ba yung mga tinatawag nila? Yung mga Cinderella drip, mga ganon-ganon no? Medyo costly yung mga pampaputi. No? At alam nyo, ako rin, syempre, kung gumagastos ako para sa pagpapaputi, hindi ko rin sasayangin sa isang araw na pagbe-beach. Bagamat meron naman syempre mga marami naman ng lotion, no? Yung mga SPF 150 para hindi talaga kayo tablan ng sikat ng araw, no? At kumikinang-kinang pa kayo sa At syempre marami ayaw talaga umitim, dahil mahirap nga magpaputi ulit. Pero ngayon dahil merong kaunting kulimlim na, hindi naman kaunti, talagang makapal din yung ulap, at nagbabadya ang ulan, pwede pa rin naman kayong ma-experience yung pagbe-beach, di ba? Kanya-kanyang gusto yan, di ba? Saka pag summer, alam niyo naman, talagang dinadagsa ang mga beach dito sa Ilocos region, no? Maging dyan sa sa may Bataan, Zambales, no? Talagang dinadagsa na rin po sila ng mga turista. Talagang mga Instagrammable na lugar, talagang yan ang mga patok sa mga younger generations ngayon. Kasi alam nyo, kami nila Dennis, mga batang 90s, okay na kami doon sa pag-Netflix. Masaya na kami dyan, Baka nanonood ka ng Fake Taxi.
Patalam mo yan. Nagre-react ka. At syempre mga kapaborito, dahil umpisa na ang tag-ulan, alam nyo na ang drill. Ay, ano ba ang drill pag tag-ulan? No? Huwag nyo kakalimutan yung inyong mga bota, mga jacket, at yung mga pananggalang sa ulan, gaya ng payong. Alam niyo yung payong, all season naman yung payong. Pananggalang sa init ng araw, pati sa ulan, pwede yan. At syempre, alam nyo, pamodern ng pamodern, yung mga payong padali na masira, ano. Parang sa isang taon makabili ka ng payong 3. Lalo na yung mga bifold, mga trifolds na payong, napakadaling masira na ngayon, ano. Biruin nyo, hanginin lang, biglang baliktad na yung payong ninyo. Kapag yung mga matitibay naman talaga, medyo pricey. No? Kaya yung iba naman, punta na kagad sila sa sa yan? Orange up ba ang tawag nila doon? Orange up o pink up, tapos blue up. Kasi di mo masabi yung no? So, orange ba o red? Orange up, no? Diyan sila pumupunta para bumili ng mga mura, mga galing China, no? At pag naswertehan mo naman talaga, may mga matitibay din naman. Yung mga golf na umbrella, masyado lang malaki. Yan, dala-dalawa yung bakal ng mga frames ng mga yan. Pero syempre, it pays, no? Kapag talagang matibay yung payong ninyo, talaga namang itatawid ka niyan sa mga malalakas na bagyo at hangin at ulan. No? Kaya siguro, masusulit din naman yung pera ninyo, di ba? Hoy mga kapaborito nakaka-alarma na nga po, no? Parang this weekend nagsisilabasan yung mga reports tungkol po dyan sa Mpox. Ano ba yung Mpox? Manny Pacquiao. Hindi Manny Pacquiao yan. Kayo talaga. Monkeypox. Isa pong seryosong sakit po yan, At nakikita ninyo, no, may mga reports, naglalabasan na po yung mga monkeypox cases, no, sa Southern Philippines, sa Central Visayas, at syempre dito sa Luzon meron din. No, at yung iba naman nag-a-advise, no, na mag-face mask. Nililinaw po ng Department of Health, no, na wala pong silbi yung pagsusuot ng face mask against monkeypox. Kasi yung monkeypox, yan po ay naitatransmit hindi sa hangin, kundi sa touch, yung contact transmission. It's either nakatabi mo, nakakamayan mo yung may sakit na Mpox, no, o carrier, o kaya naman siguro yung mga dinaanan niya na mga elevator, escalator, mga doorknobs sa CR. Yan, no, ay siguradong makapag-iiwan po siya dyan ng microorganism, mga virus ng Mpox. Kaya importante pa rin po, no, kung ano ba yung mga turo syempre ng natutunan natin sa COVID-19, yung pag-sanitize ng kamay, yung pagsasabon ng germicidal soap, o kaya naman yung pag-i-spray ng alcohol sa ating mga kamay. Please, no, gawin po natin ulit yan para ma-minimize natin yung transmission na mga bacteria, viruses, no? Kasi alam nyo, yung pinaka-culprit dyan, sa totoo lang, ay yung ating mga kamay. Kung saan-saan napapadpad ang ating mga kamay, mga daliri. Sa mga lugar-lugar na, alam nyo na yun, yung mga doorknobs, diba? Kapag maakar kayo, mga kapaborito, make sure na lagi kayo may dalang alcohol mo. Minsan, kapag kakargahin nyo yung mga anak po ninyo, hindi nyo itatransfer yung sakit, no? At syempre, ang COVID-19 is still waving. Diyan pa rin ang COVID-19. No? Kaya, mag-ingat-ingat pa rin po tayo. Nakakatulong pa rin naman yan, yung pagsusuot ng face mask. Lalo na kung just to avoid yung iba pang mga sakit na itatransmit, no, through yung sa hangin, kaya droplet infection, yung mga yan. Tulad nga ng COVID, influenza, sipon, ubo. Kaya mainam pa rin pag ganitong
onset na rin ng tag-ulan, minsan bumabagsak yung ating resistensya tuwing tag-ulan no? Kaya nga alagaan po ninyo yung mga sarili po ninyo, huwag masyadong magpuyat. Kalaban po ng yung pagpupuyat. Yan ang isa sa mga numero 1 na nakikita ko na dahilan ng pagbagsak ng resistensya ng isang malusog na tao. Tsaka yung pagnunot, yung stress, mga stress-related sickness, illnesses, mahirap po yan. Kaya kung kaya nyong ngumiti kahit may problema, ngiti lang kayo at makipag-usap sa mga kaibigan at labas nyo lang yung inyong mga saloobin. May mga tao namang ready to listen, diba? At syempre, speaking of nai-stress, marami nang nai-stress ngayon dahil dire-diretso yung pag-ulan sa Dagupan. Simula kahapon at nung Sabado, dire-diretso na yung pag-ulan. Tapos nakaranas pa ng ang tawag mo dito, yung high tide. Nako, isa rin yung high tide na yan. Talagang pasaway din yung high tide dahil wala naman tayong magagawa sa pagtaas ng tubig mula sa dagat. Ngayong June 2 nga ayon dito sa ating Bantay Baha Tide Watch ng Dagupan City Government, nasa 3.54 feet or 1.08 meters ang peak o meter ang peak ng high tide kaninang 2:30 ng hapon. Bukas antayin po natin kung o kaya mamayang gabi, hintayin natin yung ilalabas po nila. Lalabas po nilang abiso, baka mamaya mas mataas pa yung inaasahang high tide bukas June 3. Kaya doon sa mga mabababang ang sasakyan po nila, alam niyo naman siguro kung ano yung mga lugar na talagang napupunpunan ng tubig at ng baha dahil sa pag-uulan at itong high tide. Sadyang iwasan na po muna. Parang ako umikot na lang po ako sa sa De Venecia Highway Extension, yung bagong De Venecia Highway, para hindi po ako maipit kasi baka mataas pa rin mataas yung baha dyan sa may nagsangaan ng E.B. Fernandez at ng Burgos Extension, dyan sa may matapit sa YMCA at Dagupan City National High School. Pero yung mga papunta ng Burgos, yun ang siguradong matutubigan. Kaya mamaya pagpabalik ako ng Tapwak, ikot na lang po ako siguro ng Amado dahil mataas naman yung kalsada sa may Amado. Iniiwasan ko kasi yung high tide, mga kapaborito. Alam nyo kasi yung high tide, intrusion yan ng tubig alat. Pag sinabi nyo tubig alat, kakambal niyan sa mga dito sa mga may motor, mga tricycle, sasakyan. Alam nyo na yan, pag tubig alat, kakambal niyan kalawang, kakambal niyan gastos. Masisira yung gear ninyo, yung mga bearing ninyo, yung mga mags ninyo. Nako. Kaya iwas-iwasan natin kapag ganitong high tide, lalo na yung mga tricycle, mga jeep. Kawawa yung mga yan pag tubig alat yung kaya siguro buhusan nyo na lang agad ng fresh water yung mga gulong po ninyo, yung mga bearing ninyo, baka masira, corrosive kasi ang tubig alat, ang salt water. Nagdi-discuss na tayo dito, nakalimutan ko palang batiin ang isang espesyal na tao sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Happy birthday sa ating station manager. Walang iba kundi si DJ Joey Baby. Yan, happy birthday to you. Kinanta na namin kayo Ayan na, dumarating na yung pansit. Para sa amin, pansit. Naamoy ko tuloy yung pansit, Sir Joey. At syempre, happy birthday din sa nag-iisang Tito Quinto Tamayo, TQT. Happy birthday. Hi to Jaxie Talia Lee de la Cruz, ang unika iha na apo ng ating birthday celebrator na si DJ Joey Baby, ang ating station manager. Hi, hello baby. Siguro naiingayan siya sa akin. Medyo hyper tayo ngayon. June 2 kasi.
malapit na ang July, August. Bilis ng panahon. Hoy mga kapaborito dahil taga-Tapuak tayo, no? Abangan nyo po yung muling pagbubukas ng Abasti. Diyan po sa may barangay Tapuak on June 5, 2025. Anong araw ba yung June 5, 2025? Araw ng Huwebes. No? At syempre meron silang espesyal na promo para po sa inyo. No? Meron pong buy one take one sa unang 50 cups sa kanilang opening day on June 5, 2025. Abasti Tapuak. Diyan po yan sa second floor ng Metrobank. Malapit lang po sa Lyceum Northwestern University. At malapit din katabihan ng Magbul Shawarma. Saktong-sakto. Habang kumakain ng shawarma, meron kayong Abasti na hawak sa inyong kamay. Hindi ko alam na nagsara pala yun. Baka siguro ang tawag nyo doon, nag-renovate, no? Abasti. Ang alam ko meron ding Abasti dito sa may sa crossing along E.B. Fernandez and M.H. Del Pilar. Malakas ang Abasti Kaya dapat si Abasti promote natin ang i-promote yan. Diba? Diba? Net, no? Abasti! Parang gusto ko tuloy ng Abasti. Baka naman, nakikinig sila sa atin. Ang lapit lang ng Abasti E.B. Fernandez branch dito sa atin, no? Walking distance lang, walang 100 meters. Pwede open naman yung station namin. Dito lang kami sa tabi ng SSS. Oy, hi, hello sa atin pong avid listener kay Kuya Cesar Ian Urbano at ang mga kapaborito natin dyan sa Development Bank of the Philippines, DBP. At syempre yung mga nakatune in sa Bunuan Bukig, Bunuan Binlok at Bunuan Gazette. Hi, nako. Hello sa inyo dyan. Matumal ba kapag tag-ulan ang pasahero? Uy, nga pala, no, bago na ang Chief PNP natin, si General Nick Torres. Ano ba ang masasabi nyo kay General Nick Torres? Kilala siya, no? Na siya yung humuli kay Pastor Kibuloy at ang nagpa-deport, no, kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ano ang masasabi nyo dyan? At siya ang pinakaunang produkto ng Philippine National Police Academy na itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang hempe ng Philippine National Police. Pinakinggan natin yung kanyang press conference kanina, no? At may mga may mga idea siya, no, na gusto ko rin, gaya nung sa PCP. Ayaw niya daw na mga pagpapatayo ng PCP. Dahil sa totoo lang daw, sabi ni Chief PNP, yung mga PCP daw tambayan daw ng pulis. Oy, totoo ba yan? Totoo ba yan? Tambayan daw ng pulis ang mga PCP. Yan yung Police Community Precinct. Kaya dapat yung mga PCP natin, kung nakikinig si Chief PNP at yung mga hepe natin, ang mga Police Community Precinct dapat yung sa harap niyan all glass. Kaya bulletproof para nakikita sila sa loob kung natutulog ba o nagtatrabaho, di ba? At saka may mandato sila dapat na nagfo-foot patrol sila, hindi yung nandun lang sila sa PCP. Kung maalala po ninyo, merong isang Chief PNP, no? Bago siya maging Chief PNP, NCRPO Chief muna siya sa NCR. Talagang sinusurpresa niya yung mga police personnel sa mga police community precinct at naabutan nga niyang tutulog-tulog, no? During their watch. Alam nyo, shifting naman yung ating mga kapaboritong PNP. Siyempre, mahal na mahal natin yung ating mga PNP. No, yun nga lang, siyempre, meron talaga mga bulok na kamatis na kailangan disiplinahin, kahit na namang asosasyon, institusyon, no, organisasyon, lahat ng syon, anong tawag sa sa grupo ng mga asosasyon. Kahit anong naman yan, meron talagang bad tomato na tinatawag, no? Alam nyo ba yung bad tomato, ba't nako-compare yan? Alam nyo kasi pag hindi nyo natanggal yung tomato,
Kamatis. Pag hindi nyo natanggal yung kamatis dyan, no, mabilis humawa yan, nabubulok din yung mga katabi niyan. Ganon din yan sa kahit anong hanay, anumang organisasyon. No? Pag hindi mo madisiplina, matanggal, umaayos yung baluktot na pamamalakad o trabaho ng mga yan, talagang madadamay ang buong organisasyon, lalo ng PNP. Mataas kasi ang expectation at pagtingin ng mga Pilipino sa ating Philippine National Police. At yan ang ibabalik daw, no, ni Chief PNP Torre sa kanyang panunungkulan. At nagpahayag naman ng maraming suporta, lalo na si outcoming Chief PNP Marbil, ano? Sinabi pa nga niya na mas magaling daw itong si Torre sa kanya. Napaka-humble din naman ng statement na yun. Ha? Oras natin, alas 5:33 ng hapon. Magbabalik po ang programang Api. Makalipas lamang pong ilang patalastas. Ang puta-putang Iren Balita. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado. Araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimaggana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Ang tatay dapat pinagtatanggol ka. Ang tatay dapat naintindihan ka. Ang tatay dapat pinalalaya ka. Ang tatay mo dapat mahalin mo. Dahil marami man sila dito sa mundo, nag-iisa lang ang tatay mo. Happy Father's Day, mga kapaborito naming tatay. Mula sa inyong paboritong himpilan ng radyo, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Malugod na pagbati namin sa mga huwaran na haligi ng tahanan. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan.
Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Aligwas ang Arang Pangasinan, muli po nagbabalik ang programang API, Aligwas Pangasinan Ilocano. Siyempre kasama nyo pa rin po ang inyo pong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Kayo pa rin po ay nakatutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maraming salamat mga kapaborito. Samantala, narito po muna ang mga balitang dapat nyo pong malaman ngayong araw ng Lunes. PBBM pinahinto ang EDSA Rebuild Project. Tatlong haligi ng epektibong pamumuno inilatag ni Torre bilang bagong hepe ng PNP. Face mask, wa-effect daw kontra Mpox, sabi ng DOH. Sa balitang internasyonal, Ukraine ipinagmalaki ang malawakang drone strike laban sa Russia. Sa ating balitang pampalakasan, PBBM binati ang Gilas Youth sa SIBA Gold Win. At Indiana Pacers makakaharap ang OKC Thunder sa NBA Finals. Yun! Narito na ang mga detalye ng mga balitang yan. Pinag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pansamantalang paghinto ng kontrobersyal na EDSA Rebuild Project upang bigyang daan ang masusing pag-aaral at paghanap ng mas angkop at makataong solusyon para sa publiko. Layunin ng direktiba po na inihayag ng Malacanang na siguraduhin ang minimal na abala sa mga commuter at motorista habang tinutukoy naman ng pamahalaan ng mas epektibong paraan ng rehabilitasyon ng pinakaabalang kalsada sa bansa. Ang EDSA Rebuild Project po na sinimulan sa ilalim ng nakaraang administrasyon ay humarap sa matinding batikos dahil sa umunoy kawalan ng komprehensibong pagpaplano at potensyal nitong palalain ang problema sa trapiko sa kasalukuyan ng masikip na highway. Nagpahayag din ng pagkabahala hinggil sa epekto ng proyekto sa publikong transportasyon, mga negosyo at sa pang-araw-araw na buhay ng milyong-milyong Pilipino na dumadaan sa EDSA. Binigyang diin ng desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagtatalaga ng kanyang administrasyon sa pagbibigay prioridad sa kapakanan ng publiko at sa pagtiyak na ang mga proyekto sa pagpapaunlad na infrastruktura ay masusing pinaplano at isinasagawa na may minimal na negatibong epekto. Sinabi ng palasyo na iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang po ang DPWH, Department of Transportation, ang aatasan pong muling suriin ng saklaw o timeline at mga alternatibong pamamaraan ng proyekto. Ang paghinto po na ito ay inaasahang magbibigay daan sa komprehensibong konsultasyon sa mga stakeholder, kabilang ang mga commuter, transport groups at urban planners upang makahanap ng solusyon na tunay na magsisilbi sa pinakamabuting interes ng mamamayang Pilipino. Yan na inaasahan ang karagdagang anunsyo hinggil po sa hinaharap ng proyekto matapos makumpleto ang pagsusuri. I think it applies to all hindi lang po sa EDSA, kaya kinakailangan po yung masusi na pag-aaral sa lahat po ng proyekto ng gobyerno at mag-collaborate po. Ang sinasabi lamang po dito ng ating Pangulo ay wag nating isang tabi o baliwalain yung pong mga hinaing ng mga motorista,
yung mga pampublikong sasakyan na mahihirapan po sa gagawing EDSA Rebuild Project. At sinabi nila na pag-iisipan, pag-aaralan, no? Baka mayroon pang mas magandang solusyon, alternatibo na paraan, no, na gagawin ng EDSA Rebuild Project nang wala masyadong epekto sa pang-araw-araw na buhay ng milyong-milyong Pilipino na dadaan po dyan sa EDSA. At gayon din dapat, no, dito sa mga lalawigan sa labas po ng Metro Manila, no, dapat po ay binibigyang pansin yung pong mga hinaing ng taong bayan, no, dahil malaki po ang impact niya, no, particularly din sa ating mga negosyante, sa mga empleyado. So nakita naman natin yung diskusyon ng Pangulo po dyan, no, kung ano yung gusto niya mangyari at kung ano yung mga solusyon na pwedeng maibigay na matapos yung proyekto nang hindi ganoon katindi yung perwisyo, no, na madadala nitong mga malalaking proyektong ito sa publiko. Pero mind you mga kapaborito, yung NCAP, no, hindi po postpone ng NCAP, tuloy-tuloy po yung NCAP. Kaya yan po paraan naman yan para pagdisiplina sa ating mga motor riding public, mga nagmamaneho ng motor, pampubliko, lahat, no? Matuto tayong sumunod, no, sa mga alituntunin, sa mga batas trapiko, no? Para mas maging maayos yung atin pong mga kalsada, hindi lang sa EDSA, kundi sa buong bansa. Samantala, sinigurado naman po, no, ng Department of Transportation na pag-aaralan nilang muli, no, katuwang ang DPWH at MMDA ang mas maayos at mabilis, no, na pagpapatupad ng EDSA Rebuild. Batay na rin po yan sa naging utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, hindi pa kanselado ang kabuong EDSA rehabilitation. Anya, kailangan lang munang ipagpaliban ang pagpapatupad nito dahil kailangan kung tingnan kung paano mas maayos at mapabilis ang implementasyon. Lalo na ayon sa Pangulo, kailangang isipin ang mga commuter na maapektuhan nito. Kung kayang isagawa sa loob lamang ng 6 na buwan, gawin ito, no, sa mas maikling panahon. Anya, pinakinggan din ng Pangulo ang mga eksperto na nagpabatid na may mas makabago at mas mabisang mga teknolohiya na maaaring gamitin upang mapabilis ang pagpapatupad ng proyekto. Ang naturang proyekto na kilala bilang EDSA Rebuild ay nakatakdang magsimula sana ngayong buwan at layunin ng rehabilitation na muling itayo at ayusin ng 23.8 kilometer na haba ng EDSA sa parehong direksyon. Samantala, kaugnay ng pagpapaliban ng EDSA Rebuild, kinansela na rin ng Metro Manila o Metropolitan Manila Development Authority, yan yung MMDA, ang pagpapatupad ng odd-even scheme kasunod ng kautusan ng Pangulo. Ibig sabihin, yung mga manggagaling sa probinsya, malaking percentage yan, mga taga-Pangasinan. Kanselado muna yung odd-even scheme na ipinapatupad ng MMDA. Kaya, Odette, pag luluwas ka ng Manila, kanselado na. Pero hindi ka naman sa EDSA dumadaan, ano? Ayan. Samantala, inilatag ng bagong hepe, no, ng Philippine National Police na si Police General Nicolas Torre III ang 3 haligi ng epektibong pamumuno na siyang prioridad at tututukan ng PNP sa ilalim ng kanyang liderato. Inuna na ng hepe ang pagpapatupad ng 3-minute response time. Mabilis para sa isang mabilis na serbisyo at pagresolba ng mga emergencies ng publiko. Ani Torre na ipatupad na niya ang alituntuning ito mula pa noong siya ang naging Quezon City Police District Director at maging Police Regional Office 11 Regional Director. Kaya naman pala. Bagamat ito ay umiiral sa buong bansa, nais muna ng hepe na unahin ang mga mas syudad o mga syudad at lugar sa loob ng Metro Manila para sa mas mabisang aksyon sa Kalakhang, Maynila. Pangalawa naman sa prioridad ni Torre ay ang pagkakaisa, unity. Dapat anya mayroong pagkakaisa at mataas na moral ang mga pulis kung saan dapat na pinapairal
ang pagbibigay ng respeto sa isa't isa para sa mas maayos na paglalatag ng trabaho sa kanilang hanay. Panghuli naman ay ang pagkakaroon ng accountability ng mga pulis kung saan binigyang dinitore na hindi sapat dito ang papogi points lamang at dapat na nakatanggap ng parangal ang mga karapat dapat na bigyan ng pagkilala dulot ng kanilang pagtupad sa kanilang mandato at patuloy na pagiging tapat sa kanilang serbisyo. Nauna naman dito at hinamon din niya ang kanilang hanay na mas maging maingay kaysa sa kanya hindi lamang sa mga salita kundi pati sa kanilang gawa. Dapat na nakikitaan niya ng publiko ang kanilang mga nagiging trabaho at pagsunod sa kanilang sinumpaang mandato. Importante yan. Very simple lang yung rules. Pero syempre sa umpisa, birth pains, no? Maiintindihan natin yan. Pero kailangan makita natin, maramdaman yung pagpupursige ng ating mga pulisya. Andiyan naman alam naman natin mga kaibigan natin yung mga yan. At alam din natin yung sakripisyo at hirap nila, no? Lalo na to may mga kalamidad. Sila yung mga force augmentation natin. Kaya kayang-kaya naman nila yan. Sa iba pang balita, hindi yung epektibong panangga laban sa Mpox ang face mask ayon sa Department of Health. Paliwanag ni DOH spokesman Albert Domingo, hindi epektibo ang pagsusuot ng face mask dahil hindi naman airborne ng Mpox. Yan yung sinabi ko kanina, no? Git niya, maiwasan ng impeksyon sa pag-iwas sa halik at yakap. Baka naman halik at yakap. Basta yung human touch, no? Hindi lang naman partikular sa halik at yakap. Ani Domingo, hindi rin sexually transmitted disease ang Mpox, ngunit maaaring maipasa sa pamamagitan ng paghalik o pagyakap. Siyempre, merong contact na. Ewan ko ba dito? Ayan kaya careful. Laging maghugas ng kamay. I-sanitize nyo yung mga lugar. Sa ating balitang pang-internasyonal, nagsagawa ng malawakang drone strike ang Ukraine laban sa Russia. Ito yung nakikita natin ngayon kumakalat sa social media. Tinarget nila ang Sredny, Siberia, kung saan mahigit 40 na Russian bomber planes ang tinamaan. Tinawag ng Ukraine ang operasyon bilang Operation Spiderweb, kung saan ito ay mahigit 1 taon nang naiplano, exactly 18 months. No? Mismong si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang nag-utos sa kanilang military na isagawa ang pag-atake at gumamit sila ng 117 na drones. Parang 150 yan pero hindi lumipad yung iba. Ipinagmalaki pa nito na nasa 34% ng mga cruise missiles ng Russia ang tinamaan sa kanilang operations. Magugunitang makailang ulit nang nagsagawa ng pag-uusap ang Russia at Ukraine, subalit nagmatigas pa rin si Russian President Vladimir Putin na hindi ito tatalima hanggat hindi pinagbigyan ng kanyang kondisyon. Pero sana hindi naman ito maging mitsa ng isang regional war dyan sa Europe, dahil winarningan na rin ng Russia ang Germany at ilang pang bansa sa Europe na tumutulong, nagbibigay ng arms supplies sa Ukraine. Sa ating balitang pampalakasan, binati naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Gilas Pilipinas Youth sa pagkakapanalo ng gintong medalya sa FIBA Under-16 Asia Cup SIBA qualifiers matapos talunin ng Indonesia sa score na 74-day. Itinanghal na kampyon ang young squad matapos ang isang dominanteng panalo laban sa Indonesia na may perfect 6-0 record, dahilan para ma-secure ang pwesto sa FIBA Asia Cup. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na patunay ito sa husay at determinasyon ng kabataang Pilipino. Sa daw malaking saludo sa Gilas Pilipinas Youth. Congratulations daw sa kanilang dominant 6-0 run at ang gold medal sa U16 SIBA qualifiers. Yan ang post ng ating Pangulo. Dagdag pa niya sa post niya, isang malinaw daw na patunay na ang galing at determinasyon ng kabataang Pilipino ay walang kapantay. Tiniyak rin niyang suportado ng bansa ang Gilas sa susunod na laban sa FIBA Asia Cup sa Mongolia sa Hulyo. Pinangunahan naman ni Coach L.A. Tenorio ang Gilas Pilipinas Youth. Kaya pala 6-0 record sa torneo at may average winning margin na 39 points.
Ayan, talagang all out na ang support ng ating Pangulo sa ating mga kabataan. Lalo na nung pisahan doon sa Palarong Pambansa 2025. I am very proud that napakaganda ng disenyo ng kanilang Ferdinand E. Marcos Sr. Stadium, no? Napakahusay. At syempre ang higit sa lahat yung talento ng ating mga athletes, mga kabataang atleta ay bibigyan umuno ng puspusang suporta sa larangan ng pagpupondo at training. Dahil yan naman ang kailangan talaga ng mga batang ito, no? At least ngayon nakikita nyo yung mga kabataan talagang nakikita na ipapadama nila kung ano talaga yung mga gusto nilang gawin sa kanilang buhay. No? Unlike no mga panahon natin no? Kung ano yung gusto ng magulang natin, yun ang susundin. Mababait tayo Pero syempre importante pa rin talaga no? Kung ano yung passion mo, kung ano yung hilig mo sa buhay, no? Habang bata ka nalilinang mo na yan. At mahihirapan ka rin makamit yung mga ganyang goals in life kapag wala ring support ng gobyerno, no? Kasi facilities, training expertise, no? Manggagaling yan sa support ng gobyerno. At magandang avenue itong FIBA, no? Yung SIBA under 16 para makita yung mga tinatagong talento. Ngayon hindi na nakatagong talento yan dahil kitang-kita naman talaga, no? Pilipinas Gilas Youth 6-0 ang record. At talagang ang palalarong basketball talagang yan ng national sports na yata sa Pilipinas. Maski sa palarong pambansa, nakikita natin na maraming potential players. At siguradong yan ay binabantayan na po ng mga universities and collegiate basketball teams. At siguradong babakuran na nila yung mga naggagalingang basketballista natin. At kahit sa murang edad, talagang pinakita nila na kayang-kaya po nila. At kung wala rin syempre yung disiplina, hindi mo talaga makakamit yung 6-0 record na yan. Importante yan. Samantala, sa NBA naman tayo, no? Maghaharap na sa 78th edition ng NBA Finals ang Oklahoma City Thunder at Indiana Pacers sa darating na June 6. Uy, sa Biyernes na yan, Philippine time, no? At unang nakapasok sa finals ang Thunder nang talunin nila ang Minnesota Timberwolves sa Game 5 ng Western Conference Finals. Habang ang Pacers naman po ay nilampaso sa Game 6 ang New York Knicks. Mayroong kabuang 80 panalo at 18 talo ngayong season ng OKC, kung saan na-sweep nila sa Round 1 playoffs ang Memphis Grizzlies, habang nalusutan din nila sa Game 7 ang Denver Nuggets sa Round 2. Habang ang Pacers naman ay tinalo nila sa Round 1 ang Milwaukee Bucks. Sa 5 laro, pagdating sa Round 2 ay nilampaso nila ang Cleveland Cavaliers. Noong 1979, habang nasa Seattle Supersonics pa ang OKC, ay nagkampiyon sila laban sa Washington Bullets. At ito na ang pang-5 beses na umabot ang kupunan sa finals. Habang ang Indiana Pacers naman ay hindi nagkaroon ng championship trophies sa kanilang prangkisa, kung saan ito ang pangalawang pagkakataon na nakapasok sila sa finals, na ang una ay noong 2000 nang talunin sila ng Los Angeles Lakers. Ipinagmamalaki ngayon ng OKC si Shai Gilgeous-Alexander na siya ang unang point guard na nagwagi ng most valuable players sa Western Conference, kasunod kay Russell Westbrook. May average points ito na 32.7 kada laro sa regular season, 6.4 assists, 5 rebounds, 1.7 steals at 1 block. Habang sa Pacers naman ay tiyak na ipinantapat nila si Tyrese Haliburton na mayroong average na 18.6 points, 9.2 assists, 3.5 rebounds at 2.1 steals at blocks kada laro. Sa dalawang pagkakataon na nagkaharap ang dalawang koponan, sa regular ay kapwa nakuha ng Thunder ang panalo. Ayan, sa June 6 ang unang laro. Kaya yung mga mommies, yung mga asa-asawa, pagbigyan nyo muna yung mga daddies. Sa kanila muna ang television, no? Sa June 6, Biyernes.
Yan lang naman yung hilig nila eh. Pagbigyan nyo na, no? Para walang gulo. The rest of the days, the week, sa inyo na yan. Maganda dyan, bili na lang kayong 2 smart TV. Meron naman ng cellphone. Huwag kayong utos ng utos sa mga asawa nyo sa Biyernes. Baka mamaya utos na naman kayo ng utos. No? Iniinis nyo lang yung mister ninyo. Nanonood ng NBA. Siya, oras natin, alas 5:58 na po. No? Mamaya lang magpapaalam na rin po tayo. Tag-ulan na. At enrollment na. Doon sa mga magpapa-enroll, magdala kayo ng mga boots ninyo kapag sa Dagupan, okay? May mga mabababang areas pa naman na baka naman maski mga private schools no, naapektuhan din ng pagbaha dahil sa sobrang lakas din ng pagbuhos ng ulan. Iwas sa sakit ha. Gumamit mo ng alcohol, maghugas ng kamay gamit ng sabon para po makaiwas tayo ng transmission ng kung ano-anong mga sakit, okay? At maya-maya lamang po, magdarasal na rin po tayo ng Angelus mga kapaborito. Pasalamat po tayo sa mga biyayang natatanggap po natin. Happy birthday po muli sa ating station manager dito po sa Radyo Pangasinan 88.1 FM na si DJ Joey Baby. At syempre sa ating hinahangaan, no, mahigit 50 dekada na sa industriya. Walang iba kundi si Sir TQT, Total Quality Talent, Sir Tito Quinto Tamayo. Alam ko nakikinig si Sir Tito. O saan ka man ngayon? Andyan lang naman sa bahay. Happy birthday. Di ko alam kung ilang taon na si Sir Tito eh. Enjoy your day. Ating twins dito sa DWJE, si Sir Joey at si Sir Tito. Bueno, oras natin, alas 6 na po ng gabi mga kapaborito. Bukas, Martes ha, abangan niyo po yung mga high tides, mga thunderstorm advisory sa inyong mga lugar para po kayo ay well-informed. Importante na tayo po ay well-informed no, sa mga panahon na ito. Huwag tayong basta-basta naman din naniniwala sa mga fake news, okay? Verify din natin yung mga nababasa natin sa ating mga social media accounts. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Ito po ang programang Aligwas Pangasinan Ilocano Reload. Nagsasabing maraming salamat at magandang gabi, kapaborito!